Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Crazy Dad na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang eksena ng kaguluhan sa isang karaoke place kung saan aksidenteng natama ng bote ang isang security guard na nagdulot ng pagdugo ng kanyang ulo. Matapos siyang mapansin ng heater, sa wakas ay napagtanto niya na ang waiter ay si Chen Feng, isang dating martial arts champion na hindi kailanman natalo sa anumang laban. Ikaw agad humingi ng tawad ang lalaki at humingi pa ng selfie kay Chen. Si Chen mismo sa paanuman ay nagtrabaho sa lugar ng karaoke na iyon pagkatapos niyang magsilbi ng sentensya sa bilangguan. Sa ibang lugar, si Lee, isang negosyante at kaibigan ni Chen, ang dumating upang makilala ang isang mafia boss na nagngangalang Hai na pinuno ng proyekto sa pagpapaunlad kung saan si Lee ay isa sa mga pinakamalaking mamumuhunan. Balak niyang bawiin ang lahat ng kanyang shares dahil hindi na kumpleto ni Hai ang proyekto, ngunit humingi si Hai ng kaunting oras para matapos ang kanilang proyekto. Kinabukasan, nakaupo si Chen Feng sa harap ng isang paaralan nang may dumating na security guard at pinagsabihan siya dahil sa pagiging kainahinala. Ngunit naroon pala siya upang makita si Chen, ang kanyang anak na babae mula sa kanyang dating, si Xiaoqing, na hindi pa niya nakilala mula nang ipanganak. Nang maglaon, nang magpakita si Qing, nakita niya si Chen at hinabol siya. Matapos silang magkitang dalawa, sa wakas ay naging tapat si Qing na nagpakasal siyang muli sa isang lalaki na walang iba kundi isang Lei at namuhay ng masaya habang nasa kulungan si Chen. Handa si Qing noon na magsaayos ng oras para makilala ni Chen ang kanilang anak na si Chen, ngunit hindi nito matiyak na tatanggapin siya ni Chen. Sa isang marangyang restaurant, sa wakas ay nakilala ni Chen si Chen ng personal. Ibang-iba sa naisip ni Chen. Si Chen ay isang matalinong bata na lumaki bilang isang spoiled na bata at sa halip ay impolite sa kanya. Hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng pakikiramay nang tanungin niya ang tungkol sa trabaho ni Chen at kung magkano ang kinita niya. Mayabang niyang sinabi na ang pagpupulong na ito ay kinuha ang oras at pera ng kanyang ama. Kaya't si Chen, na ayaw niyang ituring na isang pabigat, ay nangako na babayaran niya ang lahat ng pagkain na nakahain sa kanilang mesa. Labis na napahiya si Chen nang ang bayarin para sa pagkain sa restaurant na ito ay nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang sweldo kada buwan. Nang makitang hindi kayang magbayad ni Chen, si Eli bilang stepfather ay humingi ng paumanhin para sa saloobin ni Chen at babayaran ang lahat ng pagkain. Kinabukasan, nag-resign si Chen sa kanyang trabaho bilang bouncer. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Dahua, isa sa kanyang mga kaibigan na naging may-ari ng gym para humingi ng trabaho. Sa katunayan, walang bakante para magtrabaho si Chen. Pero dahil sa awa, binigyan siya ni Dahua ng trabaho bilang cleaning service at trainer sa kanyang gym. Di nagtagal, dumating sina Chen at Ailey matapos malaman na nagtrabaho si Chen bilang isang trainer sa gym ng Dahua. Nais ni Ailey na si Chen ay sanayin ng kanyang ama, hindi lamang dahil si Chen ay isang mahusay na mandirigma, ngunit dahil gusto niyang mapalapit si Chen sa kanyang ama. Noong nagpa-practice silang dalawa, masaya si Chen na kasama ang kanyang anak. Pero hindi kay Qin, na biglang huminto sa training matapos siyang pagsabihan ni Qin sa hindi tamang paraan ng pagsipa. Ipinaliwanag ni Qin na mayroon siyang idolo na nagngangalang Wei, isang sikat na kampiyon sa martial arts, at ang sipa na ginawa niya ay ang kanyang trademark na sipa. Nang aalis na si Qin ay sumulpot si Wei na ikinatulala ni Qin. Tila, ang pagdating ni Wei doon ay upang makipagkita kay Qin upang humingi ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Fengzi 10 taon na ang nakalilipas, na siyang dahilan ng pagpunta ni Chen sa bilangguan. Ang pagdating ni Wei ay para hamanin si Chen na makipaglaban para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Napag-alaman na minsang nakipag-away si Chen kay Fengzi 10 taon na ang nakalilipas, noong naghahapunan siya kasama sina Xiaoqing at ang kanyang dalawang kaibigan na sina Ailey at Dahua. Nang ibabaw si Chen at nagawa niyang talunin si Fengzi. Ngunit mabilis na tumaas ang mga pangyayari nang hindi sinasadyang mapatay niya si Fengzi matapos mabali ang kanyang ulo sa bench. Si Chen, na ayaw magdulot ng gulo, ay nagsisi sa pagiging isang brutal na mandirigma, kaya tinanggihan niya ang hamon. Nag-alok si Wei ng dalawang opsyon kung gusto niyang malutas ang problemang ito, alinman sa pagtanggap sa hamon o pag-crawl sa ilalim niya. Sa harap ng kanyang sariling anak na babae, pinili ni Chen ang pangalawang opsyon, ang paggapang sa ilalim ng mga binti ni Wei. Iyon ang pinaka-nakakahiya na ginawa ni Chen sa buhay niya. Lumapit si Wei kay Qin at sinabing ayaw niyang maging fan niya dahil ang ama niya ang pumatay sa kapatid niya. Pagkatapos nun, umalis na si Wei sa gym.
Sa halip na pasayahin ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagsasanay kasama ang kanyang ama, talagang kinailangan ni Chin na masaktan kapag siya ay pinahiya ng kanyang sariling idolo at nakita ng kanyang sariling mga mata nang hiyain ng kanyang ama ang kanyang sariling pagmamataas. Agad siyang umuwi dahil sa ugali ng kanyang ama. Sa gitna ng bagyo, nasaktan din si Chin Feng nang makita niya ang sarili niyang anak na nadismaya sa kanya. Si Chen, na sa una ay ayaw ng lumaban, ay determinadong pumunta sa gym ni Wei upang tanggapin ang hamon. Sinabi niya na kung siya ay nanalo, gusto niyang humingi ng tawad si Wei sa kanyang anak. Ngunit kung natalo siya, pinahintulutan si Wei na patayin siya. Mula doon, bumalik si Chen sa pagsasanay ng husto at nagsimulang makabisado ang ilan sa kanyang mga nakamamatay na paggalaw na dati ay nakalimutan. Makalipas ang isang buwan, pumunta si Chen sa isang parke malapit sa dagat. Nakita niyang kanina pa siya hinihintay ni Wei doon habang nakasuot ng professional boxing gloves. Bago sila nagsimulang mag-away, sinabi sa kanya ni Wei na minsan ay pinangarap niyang maging artista, ngunit nang mabalitaan niyang pinatay ang kanyang kapatid ng isang profesional na boksingero, nagpasya siyang sanayin ang kanyang sarili at maging kampyon upang maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Matapos sabihin iyon kay Chen, nagsimula na silang mag-away. Pagkaraan ng mahabang panahon na lumaban, sa wakas ay nagawa ni Chen na manalo sa laban, ngunit dahil determinado pa rin si Wei na huwag tanggapin ang kanyang pagkatalo kahit na nailak na ni Chen ang kanyang braso, si Chen ay walang ibang pagpipilian kundi ang baliin ang kamay ni Wei, ngunit kahit na ang kanyang kamay ay nasira, determinado pa rin si Wei na huwag tanggapin ang kanyang pagkatalo. Kaya nagpatira pa si Chen at humingi ng tawad para mapatawad niya ito. Sa huli, naantig si Wei sa determinasyon ni Chen at nagpasyang patawarin siya. Tinupad ni Wei ang kanyang pangako na humingi ng tawad kay Chen at ibinigay pa sa kanya ang kanyang poster na pinapirma niya ang espesyal para sa kanya. Samantala, nakikipag-meeting si Eli kay Hai patungkol sa kanyang proyekto na hindi pa tapos. Ang isang kasinungalingan, na ayaw mawalan ng pera, ay nagpasya na sa wakas ay bawiin ang lahat ng kanyang mga bahagi. Bago ang kaarawan ni Chen, inimbitahan ni Xiaoqing si Chen na dumalo sa party. Tuwang-tuwa si Chen sa narinig. Pagkatapos ay tinanong niya si Dahua kung anong uri ng regalo ang bibilhin niya para sa kanyang anak at iminungkahi ni Dahua na bumili ng pink na boxing glove. Kinabukasan, pagdating ni Chin sa party, nakatanggap siya ng masamang tugon mula kay Chin, na hindi nagustuhan ang Reg Along binili niya para sa kanya. Pakiramdam niya ay makakasira lang ng atmosphere ang presensya ng kanyang ama rito. Akala niya ay dumating lang ang kanyang ama dahil mayaman siya. May puso pa siyang sipin siya roon. Maya-maya, dumating ang isang kasinungalingan kasama ang pony bilang regalo para kay Chin at tuwang-tuwa si Chin nang makita ito. Si Chen, na nakaramdam ng kahihiyan, ay nagpasya na umalis nang hindi man lang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi nagtagal matapos ang party, nalaman ng isang Lee na nawala si Chen. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hai, na nagsasabi na inagaw niya si Chen dahil binawi niya ang kanyang mga bahagi sa kanyang proyekto. Kung gusto niyang ibalik si Chen, kailangan niyang ibigay sa kanya ang lahat ng shares niya, kasama na ang kalahati ng asset na kasalukuyang pag-aari niya. Samantala, nagmumuni-muni si Chen sa gilid ng kalsada nang hindi sinasadyang makita niya ang kotse ng kidnapper kasama si Chen sa loob, kaya agad niya itong sinundan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kaoqing, na sinasabi sa kanya na si Chin ay nakidnap, ngunit nawalan siya ng bantay at nauwi sa papasok na trapiko. Sandali siyang nawalan ng malay, ngunit ang kanyang determinasyon na iligtas ang kanyang anak ang nagpabalik sa kanyang katinoan. Saka siya kumuha ng bisikleta at hinabol ang sasakyan. Sa wakas ay nakarating na rin si Chen sa lugar ni Hai. Pumasok siya sa loob at medyo madaling humarap sa ilang guard. Matapos bugbugin ang mga gwardya, kinuha niya ang telepono ng isa sa mga gwardya at agad na tinawagan si Xiaoqing para sabihin dito na siya ay kasalukuyang nasa tirahan ng kidnapper at nangako na ililigtas niya si Chen. Kinailangan pang harapin ni Chen ang mga gwardya, karamihan sa kanila ay mga dating thugs at martial arts experts na sadyang ni-recruit. Ngunit sa kanyang kakayahan na muling hinasa, hindi nagdalawang isip si Chen na talunin silang lahat. Matapos tapusin ang mga gwardya sa ground floor, agad na hinarap ni Chen ang 12 ng mga gwardya sa itaas na palapag. Nagang siya at na-corner, kaya napilitan siyang gumamit ng baseball bat para labanan sila. Matapos bugbugin ang mga natitirang gwardya, pumasok si Chen sa silid kung saan nakalock si Chen. Pagpasok niya ay tinamaan ng palakol ng isa sa mga gwardya ang kanyang tiyan na nagdulot ng isang nakamamatay na sugat, ngunit nagawa pa rin niyang bugbugin ang mga gwardya doon at nailigtas si Chin. Nang aalis na sila ni Chin, pinigilan siya ng kanang kamay ni Hai at hinamon siya sa isang duel. Sinabihan ni Chen si Chin na umatras at hayaan siyang tapusin ang kanyang negosyo.
Mabangis niyang inawi ang lalaki, pinagsusuntok ang isa't isa, hanggang sa tuluyan na silang napagod. Pagkatapos ay naglabas ng batuta ang lalaki, ginamit ito upang labanan si Chen at nagdulot ng mas maraming pinsala kay Chen. Nagpasya si Chen na itulak ang lalaki sa balcony railing, dahilan para matambas silang dalawa sa lupa. Lumapit si Chen sa kanila at inalalayan si Chen na makaupo. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ina na siya ay niligtas ni Chen. Hindi nagtagal, sinalakay ng mga pulis ang silid ng hotel ni Hai at inaresto siya at ang kanyang kasintahan, na siyang utak ng kidnapping. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Chen na ang kanyang ama ay isang figure na karapat-dapat na tawaging bayani dahil handa itong ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang kaligtasan. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling na si Chin at naglilinis ng kanyang bahay nang dumating si Chin kasama si Xiaoqing. Nang maglaon, bago umalis si Ching, sinabi sa kanya ni Chin na hindi na siya makapaghintay na magsimulang muli sa pagsasanay kasama niya sa gym. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.